sa rules ng Senate na kailangan mo ng kumonsulta sa Senate Blue Ribbon kung ililipat ang isang tao sa PNP custodial kahit nasa kustodiya ng Senado, sapagkat ang kapangyarihan daw ay nasa Senate President. Yan po ang katwiran niya. Hindi siya kukonsulta, basta siya magde-decide o mamaya babaliin niya yan. Papapansin ko po sa inyo. Ngayon, ang isa pa niyang rason, doon daw sa Senado, ang nakikita niya baka daw makatakas si Bryce Hernandez, kaya ipinaubayan niya na sa PNP custodial. Nakikita ninyo, habang lumilipas ang araw, padagdag ng padagdag yung mga rason netong si Senator Tito Sotto. Alam niyo kung bakit? Kasi wala naman talaga siyang ibang rason kundi sa iisa lang. Ang ano yun? Pagbigyan si Speaker Romualdez. At ayaw... Reaction by PH. Hello, magandang araw. Ayan, Pilipinas. Ayan, at meron na naman po tayong bagong tatalakayin. Ito po ay patungkol kay Tinig ng Karunungan na i-criticize niya po ang senador na sino po ito? Si Tito Sotto. Tito Sotto. Di ba? Tito Sotto. Parang hapon Tapos po, ayan, wag niyo pong kalimutang mag-comment habang nanonood po kayo. Sabay-sabay po natin i-comment ito, no? Ayan. So, ito po, mag-comment lang po kayo sa comment section, no? At saka importante po pala, yung hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, mag-like at mag-share. So sa lahat po ng nag-subscribe, maraming salamat po. Yan. At ang sabi nga nila, I am not Filipino for nothing. Sana mahalin po natin ang ating bansang Pilipinas. Yan. So ito na po, ipasok na natin. Kababayan, pwede po ba akong mag-request muna sa inyo bago tayo pumunta dito sa ating paksa na siyang ang pangangatwiran ni Senator Tito Sotto kay Senator Rodante Marcoleta? I-request ko lang po sa inyo mga kababayan, pwede po bang i-comment ninyo sa ating comment section ang inyong saloobin, perspektibo, opinyon, o kahit ano pang mensahe ninyo tungkol at para dito kay Tito Sotto simula po noong siya ay maupo bilang bagong Senate President. Yung pinakapagbabatayan po ng inyong comment ay yung na-oobserbahan nyo sa kanya. Maging yung mga nababalitaan nyo sa kanya at napapansin po ninyo sa mga desisyon niya sa mga nakaraang araw. Hihintayin ko po yan sa comment section mga kababayan. Bueno, eto ang ating paksa. Netong nakaraan nga sa Senate session ay kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta si Senate President Tito Sotto. Bakit mo anya pinabayaan at pinagbigyan ang request ni Speaker Romualdez na si Bryce Hernandez ay mapunta sa PNP custodial? Bakit anya doon mo siya inilagak gayong nandito ang Senate custody? Dito natin siya pwedeng dito natin siya dapat ikulong. Ngayon, nagkaroon nga ng pagtatalo hanggang sa sinuspend yung session. Hindi pa natatapos dyan yung pangangatwiran ni Tito Sotto. Maging sa isang programa na sa totoo lang ay nangatwiran si Tito Sotto sa kung bakit niya pinagbigyan ang request ni Speaker Romualdez. Na dito, ikikritics natin yung katwiran niya. Bakit niya pinagbigyan si Bryce Hernandez na mapunta sa PNP custodial, samantalang hindi niya inaprubahan yung request ni Senator Marcoleta sa Witness Protection Program para sa mga diskaya. Na doon nga lumalabas, namimili. Nagiging selective itong si Tito Sotto at nagkakaroon tuloy ng kulay. Bueno, pakinggan ninyo yung naging panayam sa kanya ng mga host ng Sa Totoo Lang. Makikita nyo po sa screen at sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan. Sir, pakipaliwanag nga po sa amin. Nakita namin yung video nyo ni Senator Marcoleta na parang tinatanong niya anong nangyari, bakit nalipat si Bryce Hernandez. Yan. Na hindi siya nakonsulta. Paano po ba usually yung proseso nun? Ano pong nangyari, sir?
Wala naman sa rules na ako dapat konsultahin ko siya. Oo naman. Ang Senate Oo, President no? ang may, Wala pala, no? nun, may cargo nun eh. Saka nung gabi na, nung September 9, hindi na siya chairman ng Blue Ribbon. Ba't siya kukonsulta eh? Nako. Sa totoo lang, dito Sen, yun nga yung sinasabi ko, sinasabi ko Mahirap Maricel taon kanina. to. Parang sanay ako na kapag syempre kung sino nasa majority, yun na yung masusunod eh. Yes. Diba? So kaya nagugulat kami doon sa kanilang mga speech kanina dito, Sen. Kaya nga, lalo na nga yung lalo na kapag yung power sa rules mismo ay nasa Senate President. Oh, ano yun ha? Wala akong bina-violate na rules doon ha. It's just a matter of sinunod ko lang kung ano yung mga patakaran. Totoo. Na kadalasan kung hindi man sa Senate proper mismo na kung talagang tutusin mahirap naman talaga mag-confine ng tao rito, baka makaalis or whatever. But Nako, Uy! ito ang una nating iki-critics. Ang katwiran ni Senator Tito Soto, hindi ako para kumonsulta sa kanya kay Senator Marcoleta sapagkat una, hindi na raw siya ang Senate Blue Ribbon Committee, kundi si Senator Ping Lacson na. O tandaan na, wala daw po sa tuntunin sa rules ng Senate na kailangan mo ng kumonsulta sa Senate Blue Ribbon kung ililipat ang isang tao sa PNP custodial kahit nasa kustodiya ng Senado. Sapagkat ang kapangyarihan daw ay nasa Senate President. Yan po ang katwiran niya. Hindi siya kukonsulta, basta siya magde-decide o mamaya babaliin niya yan. Papapansin ko po sa inyo. Ngayon, ang isa pa niyang rason, doon daw sa Senado, ang nakikita niya baka daw makatakas si Bryce Hernandez, kaya ipinaubayan niya na sa PNP custodial. Nakikita ninyo, habang lumilipas ang araw, padagdag ng padagdag yung mga rason netong si Senator Tito Soto. Alam niyo kung bakit? Kasi wala naman talaga siyang ibang rason kundi sa iisa lang. Ang ano yun? Pagbigyan si Speaker Romualdez. At ayaw niyang yun ang ma-highlights kasi nga nagkakaroon ng ibang kulay doon. Kaya ang gagawin niya, iisip siya ng iisip ng mga katwiran at rason para yun ang ipahayag niya sa mga tao at ipatanggap na ito rason kung bakit pinabayaan ko sa PNP custodial yan. Kasi gusto niya matabunan yung perspektibo na pinagbigyan niya si Speaker Romualdez dahil sa request ng Speaker. At talagang naging sunod-sunuran siya. Uulitin ko, sinasabi ni Senator Tito Soto na baka raw makatakas kapag sa Senado ikinulong si Bryce. Sa makatuwid, ikaw na Senate President, wala kang tiwala sa kakayanan na magagawa Yun, ng tumpak. Senado na pinamumunuan mo. Yun ang lumalabas. O, di ba? Kasi itong taong ito, basta lang makapagkatwiran, makapagpalabas ng rason dun sa ginawa niyang pasya para nga matabunan yung pinakarason niya. Kaya kahit na yung Senado na pinamumunuan niya, palalabasin niya na mahina ang seguridad to the point na makakatakas ang isang Bryce Hernandez. Ano pang ginagawa ng Sergeant at Arms Office ng Senado? Di po ba? Doon pa lang nakikita na natin na talagang tagilid ang katwiran. Uulitin ko, tandaan ninyo, hindi na raw kailangan pang sumangguni, kumonsulta ni Senator Tito Soto sa Blue Ribbon Committee. Yan, isip Pagka siya ang nagpapasya. Tandaan nyo yan. nevertheless, yung kung gusto kong dali sa Muntinlupa yun, gusto kong gawin sa PNP Custodial Center, pwede naman talaga eh. Ang importante is still under our legal custody. Sige. Okay, so ano yung sagot nyo po dun sa, kasi hindi ko nakita yung ng buo, no? Ano yung sagot po ninyo dun sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano? Sabi niya, ang problema kasi nito, yung perception. Baka naman kung sasabihin ng witness next time, ayoko dyan, wala akong tiwala dyan sa mga taga-PNP, doon na lang sa NBI. Kumbaga sila na yung masusunod lagi. Hindi naman siya yung pinag-uusapan doon kasi ang kausap ko hindi naman siya. Ang kausap ko yung Speaker of the House. Ang Speaker of the House, ni-request ng Congress ng House of Representatives. Palakpakan. House of Representatives, sa tingin nila, yung witness nila
ay kapag sa Senate dinala, ay humihiling siya ng natatakot siya na siya raw ang security doon niya, hindi magiging sigurado. Yung mga ganon, ayun. Putol ulit. Senator Tito Soto, mali yung termino mo na si Bryce Hernandez, witness ng HOR. Ang unang-unang kinalagyan ni Bryce Hernandez para magsalita, Senado. Di ba nga sa'yo na rin ang galing na pinahiram ng Senado si Bryce Hernandez sapagkat nakakontempt sa Senado yan? Ipinahiram nyo sa HOR kasi nga, humiling ang HOR na baka pwedeng maimbitahan si Bryce Hernandez at dito na magsalita. Ngayon, nung nasa HOR na, ayun na. Kung ano-ano na pinagsasasabi. To the point na pati ang Senado ay siniraan na kesyo. Parang may banta sa kanya doon. Ayaw niya na raw babalik doon. Oh. Tapos pinabayaan nyo na. Diba? Hindi man lang pinabalik sa Senado. Pinabayaan nyo sa PNP custodian. Tapos, ikaw na Senate President, ang pinagbigyan mong request yung mga taga-HOR, samantalang nasa Senate ka. Tapos, yung request ni Senator Marcoleta na nasa Senado, nasasakupan mo, na bigyan ng witness protection program ng mga diskaya, hindi mo pinagbigyan. Sa makatuwid, dito sa sentidong ito, mas nanaig ang mga tao ng HOR kaysa sa kasama mo sa Senado. Yun, tama. Mas pumapabor ka. Oo, sa mga pabor nasa na pabor siya. lower chamber. Halatang halata. Bakit? Andun yung kampare mo? Tuloy. Ito ngayon. Ito ang sitwasyon ko. Hiniram nila yon. Basta ang billing ko sa OSA, pagkatapos ng hearing nila, ibabalik sa amin. No? Kung saan ko dapat ilagay. Ito ngayon, kung hindi ko pinagbigyan yung request ng House of Representatives, kailangan namin si Mendoza. Sa kanila dyan, nakakontempt naman sa kanila yan. Sa tingin mo, bibigay sa amin? Nako, mali na naman ang katuwiran mo. Pagbibigyan mo yung HOR para pag nirequest nyo si Mendoza, pagbibigyan din kayo. Bakit? Hindi ba sapat na pinagbigyan na ng Senado ang HOR na mahiram nila si Bryce Hernandez para matanong at maimbestigahan din nila doon? Hindi pa ba sapat yun? Nauna na silang umiram Kailangan talagang ibigay nyo ng ibigay. Sa makatuwid, pagka pala ang HOR ay nirequest nila na wag na pong imbestigahan ng diskaya, ikulong na yan. Wag na. Kahit walang proseso. Tama. Pagbibigyan mo rin. Pagbibigyan niya. Kasi ang mo, baka hindi ako pagbigyan ng HOR sa susunod. Tama. Doon na lang sa sentidong pinagbigyan na ng Senado ang HOR na hiramin yung si Bryce Hernandez. Sapat na yun. Para maging pabor din sa inyo sa darating na investigasyon na ipahiram naman nila si Mendoza. Tsaka ito siste dyan bakit magkakaroon ng negosasyon sa gitna ng investigasyon? Kung ang layunin talaga ng Senado at ng House of Representatives talagang mapalabas kung sino ang nananagot talaga at mastermind ng anomalya, bakit kailangan nyo ng kondisyon? Bakit walang kailangan dapat nyo ng kondisyon. Hindi ba't ang kailangan dito tulungan ng walang kondisyon? Tama, dapat Sige, tulungan. ipapahiram ko sa inyo si Mendoza, ipapahiram nyo rin sa akin si Hernandez. Magtulungan po tayo, wala nang kondisyon. Hindi. Para talagang maungkat kung sino ang nananagot. Baka kunwari lang Bakit may hiramin. kondisyon? Pero hindi hiramin si Mendoza. Kasi meron kayong pinagtatakpan. Meron kayong iniingatan. 100%. Na baka kasi pagka nagsalita dito yan, di ba? Mahirap na. Kaya kailangan, pagka pinahiram nyo sa amin yan, ipapahiram nyo rin sa, para ipahiram namin sa inyo si Mendoza, lagay nyo sa PNP custodial, si Hernandez. Yun ang request Bakit? Anong meron? Tapos yung request ng kapwa mo senador na si Senator Marcoleta, hindi mo pinagbigyan pagdating dun sa witness protection program sa mga diskaya. Bakit? Nasusulatan nyo na ba? Nakakausap nyo na ba si Mendoza at si Bryce Hernandez kung anong gagawin ninyo? Kaya ang mas matimbang ngayon yung HOR kaysa Senado. Comment. Hinahayaan nyo na ang masunod HOR. Pambihira. Weak. What a weak Weak leader. of the weakest. Diba? Hindi natin. Kaya dapat Sa tingin mo, pagka kami nag-request, hindi kami pagbibigyan ngayon dahil hindi ko sila pinagbigyan. Alam mo yun, alam mo,
hindi naman politika. Ang leadership siyempre meron Nako. kang tinatawag na compromise. Ano ba yan? Baluktot ang katwiran nyo. Ang importante Baluktot. dito, walang na-violate na rules, walang nasira. Kasi Pero sunod-sunuran, ang pwede. importante mismo, yung tinatawag na you do not lose jurisdiction over the contemnor. Di ba? Yeah. Because kahit na, nasa rules din po namin yan, even if the contemnor is detained in any place outside of the Senate, such as custodial center, whatever, ganun pa rin. O, tingnan mo, anong ginawa namin na solusyon? Bakit ayaw sa Senado? Natatakot daw siya. At saka hindi lang yun. Ang sinasabi naman ng iba, baka pagdating sa Senado, magbago statement yan dahil kakausapin ng mga senador. Nako, ito pa isang katwiran. Oh. Sabi daw ng iba, balita daw ng iba. Sa Baligtaran. makatuwid, suspetsa lang, hindi kumpirmado. Magpapasya ka sa isang impormasyon na hindi mo naman kumpirmado. Hindi. Pambihira kayo. Gawa-gawa kasi ng mga ano yan eh. Sistema yan. Kamera eh. Di ba? Diba? Para bagang, pinagbabantaan daw ng mga kapwa ko senador eh. O sige, makikinig ako sa HOR. O sige, lagay nyo sa PNP custodian. Pero hindi mo konfirmado kung talagang pinagbabantaan siya. Kayo na nga yung nasa majority block. Kayo na nga yung mas marami kila Senator Marcoleta. Sasabihin mo pa rin na baka may impluensyahan. Isipin ninyo ang dami, lalabing 5 na kayo sa majority block. Tapos takot pa rin kayo sa impormasyong hindi naman sigurado. Kung talagang mapatunayan ninyo na i-impluensyahan niya ng kapwa niyo senador, edi ilahad niyo sa publiko. Kinausap po ni ganito si Bryce Hernandez para ma-impluensyahan ng ganito. Ganun lang kadali. Pero hindi niyo pa nga kumpirmado ang isang impormasyon. Basta-basta kayo magdidesisyon batay doon sa request ng HOR. Ang hina. Dapat lumipad na lang sila sa HOR. Walang paninindigan. Oo. Diba? Paano ang katwiran? Wala naman ako nilabag sa tuntunin. Wala ka nilabag sa tuntunin, pero may nilabag ka. Ano yon? Yung pagkilala mo, yung pagrespeto mo, yung paggalang at pagturing mo sa Senado, pinangunahan mo, maging doon sa mga senador na kasama mo. Kasama niya. Ayan. Tama yan. Pambihira na yan. Nalalabag mo yung moral. Tumataas ang presyon natin mga katinig. Nababastos mo, nasasagasaan mo sila. Ang bihira, nasa gitna kayo ng investigasyon. Ang iisipin nyo pa rin, politika. Kompromiso, negosasyon, kondisyon. Hindi kayo nga lang din ng may interest dyan. Hindi para mapapanagot ang talagang may sala. Tuloy. Yun naman ang pintang na iba, di ba? Yeah. Pero tingnan din nila yung other side. Anong ginawa namin? Ang ginawa ko, nag-usap kami ni Senator Soliri. Pinadala ko sa Pasay City Jail. Okay. Tama, yun yung May reklamo pa rin pa sila. At ibig sabihin nung pag may reklamo pa rin sila, ibang usapan na to. Nagsasour graping na lang sila. Ikaw ang may agenda. Speaking Ikaw of ang ibang sour usapan, graping. Pero kung may tatanong pa si Masen tungkol Hindi kay sila. Former Blue Ribbon Chairman Rodante Marcoleta. Nakita mo ba yan, Masen? Oo, yes. Kasi I understand, sir, na kayo po pala ay tumanggi Ito na i-sign yung request din ni Senator Rodante Marcoleta para isailalim sa Witness Protection Program sina Curly at saka si Sara Diskaya. Pakipaliwanag nga po ito, sir. Ano po yung wisdom? Una sa lahat, nung binigay sa akin yan ng Lunes ng gabi, nung ako na yung Senate President, may Blue Ribbon na alam ko na magkakaroon ng change sa Blue Ribbon kinabukasan. So gusto kong i-consulta muna yung Blue Ribbon, lalo na si Senator Lacson, na member naman siya ng Blue Ribbon. Hindi lang basta siya kakukonsultay ko. Member siya at siya yung magiging chairman kinabukasan. Ba't hinintay pa yun? Natandaan nyo yung pinatandaan ko sa inyo kanina, mga kababayan? Dahil daw siya, palibhasa, ang Senate President nasa kanya ng kapangyarihan, meron na raw siyang kakayahan at karapatang magpasya ng sarili niya lang nang hindi kumukonsulta. Kinwestiyon niya bakit ako kukonsulta sa'yo? Bakit ako kukonsulta sa Senate Blue Ribbon para sa pasya ko na ilipat si Bryce Hernandez? Tapos pagdating dito sa mga diskaya, kukonsulta ka ngayon sa Senate Blue Ribbon. Palibhasa ang nakaupo ng chairman, kaalyado mo na. Tama. Na ikaw mismo ang naglagay kay Ping. Pero
nung si chairman former chairman Rodante Marcoleta pa, ang nakaupo, ayaw mo. Bakit ako kukonsulta dyan eh? Hindi na para konsultuhin yan. Konsultahin yan. Bakit? Ano bang pinagkaiba ng Diskaya at ni Bryce Hernandez na parehong nagsasalita? Tila tumitistigo dito sa nangyayaring anomalya. Pagdating kay Bryce Hernandez, hindi mo na kailangang kumonsulta, sumangguni sa Senate Blue Ribbon. Kahit sino pa ang chairman dyan. Pero pagdating sa mga Diskaya, kukonsulta ka. Ang bihira. Kita ninyo kung paano nagiging selective ang taong yan, kung paano namimili. Oh. Ibig sabihin, yung katwiran niya, sinisira niya mismo. Kontradiksyon sa katwiran. Kasi mga kababayan, ang totoong katwiran, hindi nababali yan. Yan ay katwiran noon, ngayon, at sa mga susunod na panahon. Kapag ang isang katwiran nabali, hindi katwiran yon. Alam nyo tawag doon, pagdadahilan. Sa isa pang termino, pagpapalusot. Yan ang Meron ginagawa. pa, kasinungalingan. Ngayon. Halatang halata, di po ba? Ganyan tayo magkikritics dito. Ganyan natin oobserbahan yan. yung mga tao. I-comment nyo po, comment. Sa taong bayan, kung ano yung mga pinaggagawa nila na maaaring takip sa mata ng maraming Pilipino. Pero sa katulad natin na observer, hindi makakalagpas yan. Tuloy. So gusto ko muna tanungin, ang sinabi ko doon bago sila magpapirma, teka muna, pwede kong konsultahin ko muna yan. Bukas natin pag-usapan yan. Yun ang sinabi ko Yan sa bigla nito. Isa yun. Pangalawa, kinabukasan, nakita ko, sabi ko, pag-aaralan muna eh. Nako. Kinabukasan, nakita ko yung statement ni DOJ Secretary Boying Remulla. Sa kanya naka-address yung sulat. Ang sinasabi ni Boying, hindi lang press release, siya mismo yung in-interview. Hindi ko alam kung kayo yung nag-interview. Sabi niya, you don't walk off laughing at our system because you insist yourself going away with the crime. Diba? Tapos you won't give it back to the state. Diba? Tapos sinabi niya na we have to follow the established principles regarding the offer of the couple to be state witness. Ang kailangan pala, para maging state witness ka, pag ganito ang issue, ibalik mo muna lahat ng ninakaw mo. Nako, mali-mali. Mali-mali ang katwiran. Para raw maging state witness ang mga Diskaya, sa mga ganitong sitwasyon, kailangan daw ibalik daw muna yung mga ninakaw bago maging witness, state witness. Parang sinasabi na pagka ikaw nakapatay, o di kaya ay accessories to the crime ka sa pagpatay, hindi ikaw yung most guilty eh. Ibalik Kasi mo yung accessories buhay. ka lang naman. Tapos gusto mo mag-state witness, kailangan sasabihin mo, Tito Soto, buhayin mo muna yung patay. Tama. Ganun ba yun? Under the rule of 119 Section 17 of the Rules of Court, at Republic Act 6981, Witness Protection Act, ang requirements po ay mag-focus sa testimony, sa testimonya ng witness. Hindi siya yung most guilty, hindi siya nagsisinungaling, reliable yung kanyang source. Pero, yung sinasabi mo na return of stolen money, hindi po kasama sa kondisyon yon para maging state witness. Walang ganon. Binabali, pinipilipit nyo yung batas. Ang bihira na yan. Hindi parang sinasabi nyo rin, hindi pwedeng mag-state witness si Bryce Hernandez, Hindi rin pwedeng maging state witness yung Mendoza o kahit sino pang mga gusto nyo maging state witness dyan. Kailangan munang ibalik nila ang pera kung gano'n ang katwiran nyo. Pag kami naging state witness dyan, na sabihin na nating contractor o DPWH official o kung sino mang opisyalis ng gobyerno na nagnakaw, tapos hindi na ibalik yung pera, naging state witness, so questionable ka ngayon. Naka-record yung sinabi mo. Ulitin namin mga kababayan, batay kay Senator Tito Soto, para raw maging state witness ang isang tao, isaoli daw muna ang pera. Yan. Sige, pagka may state witness dyan na hindi nagsosoli ng pera, questionable ka ngayon. Tuloy natin. Di ba? Umamin ka, ginakaw mo, balik mo lahat ng ginakaw mo, at tapos yung testimony mo, hindi kalahati. Yung mga binabanggit ni Diskaya, saka yung mga sinabi niya rito sa hearing sa Senado, iba mga sinabi niya no sa House. Pagkatapos hindi kumpleto. Meron siya mga binanggit ng mga congressman, lahat ng congressman binanggit niya na kung sino-sino. Pagkatapos yung mga kasosyo niya at saka yung mga ibang mga
politiko na kakilala niya or may nangyari or merong report na kasama nila, hindi niya binanggit. Ngayon, umaangal nga yung mga congressman, basta na lang daw sila binanggit, hindi raw nakilala yan. Di ba? Hindi naman pwede. Pero may mga picture. 67 ba yun? O ilang ba yung congressman siya? So, hindi ganun kadali yun. Ba't naman ako papayag bigla na state witness sila? Pero kay Bryce Hernandez pumayag agad. Narinig ko pa yung hearing, napanood ko pa yung hearing na sinasabi ni Mayor Vico Soto na talagang matapakatindi sa pagkasinungaling yung mag-asawa. Di pinaniwalaan niya yung pamangkin niya? Pipirmahan niya, i-recommend ako mag-state witness. Sige nga, explica nila sa akin. Ito explanation. Sabi ng pamangkin mo ni Mayor Vico Soto, matinding magsinungaling kaya hindi pwede mag-state witness. Bakit? Paano mo nasabing pagsisinungaling yung sworn statement ng mag-asawang Diskaya? Nakanotaryo pa yan. Pagka kay Diskaya, nagsisinungaling. Pagka kay Bryce Hernandez, hindi nagsisinungaling. Tandaan mo, noong iniimbestigahan ni Senator Marcoleta yung si Hernandez, nandyan ang ebidensya harap-harapan, abay tinatanggi pa. Hindi daw siya naglalaro sa kasino, hindi raw totoo yung datos. Mismong kasino na yung naglabas ng ebidensya. O yan, may ebidensya tayo na talagang yung taong yan nagsisinungaling. Tama. Kaya nga na-cited contempt Tapos ikaw ang ebidensya mo, sabi ni Mayor Vico Soto, sabi ng pamangkin ko, talagang sinungaling, ubo daw na sinungaling. Alam mo, yung pagsisinungaling ng Diskaya, yung mga panahon na hindi sila umaamin, na wala silang kinalaman dyan. Pero dito sa sworn statement, hindi ko alam kung buong katotohanan yan. Hindi ko masabi hindi kung pa kompleto yan. Katotohanan. Meron pero pa yan. Nananalig ako, may katotohanan dyan. Oo, meron. Tuloy. Opo. So, Paano ko papayag? So, ibig sabihin pala, kasi sir, sorry, ang understanding kasi namin, pagka state witness, least guilty. So, hindi lang pala yun yung tinitingnan natin, especially sa kasong to. Pambira. Soli nyo muna yung pera, Hindi, tsaka hindi. natin pag-aralan. Mali. Oo, Walang tama. ganon. Ganon yun Ano, talaga. tama. Ganon Walang pagka ganon. ganitong klase insidente. At saka hindi po Bihira. least guilty Opo. Ang pwedeng mag-state witness, yung not most guilty. So pwedeng... Yun ang mali ng iba eh. So Yung pwedeng not most hindi guilty, list... ang pwedeng... Hindi. Hindi, so yung... pwedeng basta- Yan ang yes problema lang. pag hindi abogado. ang hindi pwede yung pinaka-guilty. Yes. Yun ang hindi pwede. Okay. Basta hindi ka lang ang If pinaka-guilty. hindi ikaw pinaka-most guilty, pwede ka maging state witness. Nako. Yan ang patakaran. Nakakatuwa yung mga patakaran. senador na to. Sir, yung sinasabi po ninyo na parang kulang pa kasi yung kwento ng mga Diskaya, ano po yung nakikita ninyong loophole or yung pampuno na hinahanap po ninyo? Kasi may suspecha kami na inedit Suspecha yung na. Suspecha. affidavit eh. Inedit Okay. daw. So we have to, so not only that, we have to verify the statements. Hindi pwedeng kung ano sinabi nila, tanggapin na natin, pa state witness na kayo. Dahil nagustuhan namin na sinabi ninyo, hindi mo ba? Gagastosan pa sila ng pamahalaan eh. Imagine mo, saksakan ang daming pera nila at saksakan ang daming supposed to be allegedly ninakaw nila. Pagkatapos gagastosan pa sila ng... Ba't naniniwala ka ngayon sa sinabi nila? Sa mga kababayan natin yun. So, Ba't ako papayag basta-basta? We have to verify the statements na mga sinasabi nila muna. Ngayon, paparatangan mo, suspecha mo kasi. Pansinin ninyo, yan ang katwiran ng isang senador lang pero nang hindi abogado. Balita ko, suspecha ko, may nakapagsabi sa akin, sabi ni ganito, batay kay ganito. Pero pag abogado, ayun katulad ni Senator Marcoleta nung nag-iimbestiga, may ebidensya, merong datos. Ayan, puro hindi, puro suspecha ko. Suspecha mo, inedit Puro nga yung suspecha affidavit, no? Yung sworn statement yun. Oo, Sino nag-oath nag-edit? po yan. Nag-oath ha, At nag-oath. bakit papayag ang mga Diskaya na babasahin nila ang sworn statement na edited? Nakanotaryo Siguro naman, pa. alam naman nila kapag Nakanotaryo edited pa yun. naging Di ba? affidavit nila. Hindi sila papayag na basahin pa yun. Sapagkat sila malalagay sa alanganin pagka ganun. Huwag nyo nga gawin tanga. Sambayan ng Pilipino, Senator Tito Soto. Huwag nyo nga kaming para bagang kahapon lang kami pinanganak. Ginagago lang tayo. Nahahalata ho kayo. Napakahina ng katwiran ninyo. Napakahihina ninyong mga twiran at ng mga pahayag ninyo.
Ordinaryong mamamayang Pilipino, kayang-kayang pangatwiranan kayo pagka nilabanan kayo sa debate. Tama, Kaya tama. hindi kayo manalo ng katwiranan kay Senator Marcoleta. Ikaw lang, katinig eh. Kaya mo yan eh. Kaalyado Di ba? Nag-suspend pa ng session. Sinuspend pa yung session ng ilang minuto para lang maligtas ka. Wala ka na kasing maisagot nun eh. Wala na. Puro ka na lang pagdadahilan. Yan ang pinagkaiba, mga kababayan, ng abogado sa... Ewan ko. Dami kasing, Galing ng One Ball University. ang dami kasing mga bansag ng mga kababayan natin dito sa Senate President natin eh. Abogado versus ganito, abogado versus ganyan. Minsan matatawa ka na lang sa mga comment ng mga kababayan, nagiging kaaliwan na lang natin eh. Bakit? Hindi naman sila magbabansag ng ganon kung ang tao na kanilang pinagbabansagan ay matatag. Kaso wala, nakikita talagang mag-host na lang daw sa isang programa. Di naman natin sila masisisi. Yung mga kababayan nating iba na gano'n ang mga sinasabi, di ba? Bueno, huwag nyo kalimutan yung comment yung mga saloobin ninyo, mga opinion nyo, mga kababayan, tungkol dito sa bago nating Senate President. Okay. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam.